Paano ba magpalit ng timer ito? Explain ko sa inyo at tuturo kung paano. Ayun guys, may gagawin tayo ngayon na isang Panasonic na washing machine. So, ang problema nito, sabi ng may-ari, iisa lang daw yung ikot. Iba na yun. So, dire-diretso siya, wala siyang reverse. Pagka kasi ganun ang problema ng washing, isang ikot lang siya, wala siyang reverse. Ang kadalasan na nagiging problema niyan, timer. So, ngayon ito, binaklas ko na siya. At pinalitan ko na ng timer. So, paano ba magpalit ng timer ito? Explain ko sa inyo at tuturo kung paano. Okay. Ito kasi yung timer niya. So, kung titignan natin, at ito, maandar, tinesting ko kanina. So, nagre-reverse naman. Kaya lang, kung hindi ko kasi siya papalitan, sabi nung may-ari, yung wala daw reverse. Kung hindi ko siya papalitan, baka bumakjab o bumalik, sasabihin, hindi nagawa. So, ito pag pinalitan ko na rin siya kasi nakita ko doon sa loob niya, meron doon sa contact point doon sa loob, ayun ito. Meron na siyang sunog. Oo nga. So ngayon pinalitan ko na siya. Hindi niya kamukha yung pinalit, pero halos magkahawig din sila ito. Yan. Kaya lang pagdating sa tenga, hindi kasi sila magkamukha, saka sa wiring magkaiba sila. So itong tenga niya, ito, isang mahaba na may butas, saka isang maliit na walang butas. So, ayan. Ganyan siya. Ngayon, kahit ano naman klase ng timer ng washing, basta't pang washing, pwede naman yan. Wag lang yung pang LG. Kasi yung pang LG, nakagawa na ako nun. Meron siyang kasama na yung spin dryer niya. Spin yata yun, o basta't may kasama siya, o yung selector yata yun. Hindi ako nagkakamali. May kasama siya, mahaba sila. Timer, saka yung meron pa siyang kasama, mahaba siya. So ano yata yun, selector. Sige na, ang tagal mo eh. Isang buo yun. Yun hindi po pwedeng ipang-convert sa ganito kasi ano siya, may kasama siya. So, pero yung mga ibang timer na ng washing, kagaya ng halimbawa 6 wire o 5 wires, ganon, pwede siya. Pero ito, 3 wires lang naman to. Madali lang naman siyang i-wiring. So, ngayon, ang pagkakabit, dahil maigsi itong isa, tapos yung isa mahaba, tapos may butas. So, ito, ang ginawa ko, ito kasing kinabit natin, universal to. Pareha silang may butas. Tapos, ang ginawa ko, pinutol ko yung isa para umigsi. Tapos, pinasok ko siya. So, ngayon, ito sa may tornilyuan, kapos, pinutol ko na lang yung doon sa may, niya, dulo, para maitornilyo natin at tumapat siya dito sa butas. Ito. Kasi pagka hindi mo siya gaganunin, modified, hindi gitna itong butas. Itong niya, yung pinaka shafting na to. Hindi siya gigitna. So, hindi pwede pagka ganon. So, kailangan talaga itatapat mo siya sa gitna. So, ngayon, naiayos na natin siya. At pinutol ko na rin, hindi ko na naipakita sa inyo. So, ito, hindi ko na sana siya kukuha ng video. Kaya lang, naisip ko, may maraming mga sumusubok magpalit nito. At madali lang naman siyang ikabit. Kasi, lang naman, timer lang naman, saka 3 wires. Ngayon, nasa pag-wiring tayo. Ito, maraming mga gustong matuto nito, pagkabit ng timer. So, sa pag-wiring. Pagka hindi sila magkakulay, kagaya yan, gray, blue, saka red. Tapos dito, brown, yellow, saka red. So, hindi sila magkaparehas ng kulay. So, hindi natin pwedeng sundin yung isa-isa. Yung kulay-kulay nung isa kasi hindi sila magkaparehas. So, ngayon, ang gagawin natin dyan, ganito. Mas madaling sundan. Ito tuturo ko sa inyo. Mas madali siyang sundan. Ulit-ulit na naman eh. Yan, ganyan. Ang lagi nyo lang tatandaan dyan, yung nakahiwalay. Okay. Ito yan itong gray. Kung wala yung pinagputulan o magpapalit kayo, mas maganda kung meron yung pinagpalitan o yung sira. Ngayon yung sira, ganito lang tutuntunin ninyo dyan. Yung kulay gray, ito yung sira. Yung kulay gray, yun ang tatandaan ninyo, yung nakahiwalay, yung kulay gray. Yun yung common. Dito siya, sa dalawang switch na to. Pagdating doon sa may dalawang magkadikit, kasi laging ganyan yan
magkadikit. Tapos yung common niya, nakahiwalay talaga yon, laging nakahiwalay ang common. Kahit dito sa isa. O, dito sa isa, nakahiwalay din yung common, brown. Ayun o, halos pareha sila. Meron siyang jumper na ganito. Yan. Common, brown. Dito, ang common, yung kulay gray. So, ito yung pinagputulan niya. Siyempre, susundan ninyo yung common na kulay gray, saka yung common na kulay brown dito sa timer na bago, pagsasamahin natin. Kasi yun ang common, yung kulay gray. At dito naman sa timer na kinabit natin, kulay brown. So, ayan. Sinama ko na. Ngayon, itong kulay blue sa kulay red, laging magkadikit yan. Yan ang capacitor. Pupunta yan, dalawang wire na yan sa capacitor. Dito sa yan, mapapansin niyo dito, pumunta sa ilalim yan, capacitor yan. Dalawa na yan. Tapos, nakadugtong din yung capacitor na yon, saka itong dalawa na to, sa motor. Sa motor niya. So, nagre-reverse yan, baligtaran. Dito naglalaro yan sa may timer. Pag pumalo itong gray na to doon sa kulay blue, iikot siya. Pag pumalo naman siya doon sa kulay red, babalik naman yung ikot. So, ganun lang ang trabaho ng timer. So, ngayon, dahil magkasama kulay blue sa kulay red, magkatabi sila. So, dito siya sa kulay red sa kulay yellow. So, yan. Magkatabi silang dalawa. Ito. Mapapansin ninyo, yan. So, dito rin yan. Parang ganito lang din. So, ngayon, ang gagawin natin, yung kulay yellow, kasi ang kulay nito, kulay blue sa kulay red. So, ito, kulay yellow sa kulay red. So, ngayon, yung red, dito na sa red. Yung yellow, dito na sa blue. Ngayon, pwede nyo naman ibaligtad yan. Kasi, capacitor lang naman yan doon sa ilalim sa motor. Reverse lang naman sa may motor yan. Tapos sa capacitor ng wasig, magbaligtaran pwede. So, dito, baligtad din natin dito, pwede. Yung red, pupunta sa kulay blue, pwede. Pwede rin dito sa kulay red. So, dahil malapit siya dito sa red to red, lalagyan na natin siya dito sa red. Tapos, yung kulay yellow sa yellow. Yellow sa blue pala. So, yan. Nakabit na natin to dito. So, isang kamay lang tayo. Yan. So, ganyan siya. Ngayon, so, alisin na natin yung sira. Nakopya na natin yung common niya. Yung common lang naman ang importante dyan. Yung dalawa kahit magbaliktad, okay lang. So, ngayon, testingin na natin siya. Pipihitin muna natin itong timer dito, syempre. Ito, hindi na nga pala natin nasunod yung talagang gitna niya na 0. Lumis siya ng konti dito. So, yan. Yan ang off niya. Kasi kung isusunod natin siya sa off, ito, pwede naman tayong gumalaw dito. Dito kaya lang hihina na kasi itong pihitan na ito pagka tatastasin natin to, hihina yung yung pihitan. So, ganyan na lang, papaliwanag na lang natin doon sa may-ari. Hindi natin na isunod yung talaga 0. So, yun guys, ngayon pipihitin natin to, saka natin tetestingin. So, dyan muna tayo. Huwag natin isasagad. Testing lang naman. So, ito, pag-ihiwalayin muna natin yung tatlong yan, baka magdikit-dikit. Kasi pagka nagdikit yung kulay yellow sa kulay red, so, may tendency na masira yung motor. Pero kung itong dalawa na to magdidikit, o yung red saka yung gray, okay lang. So, ngayon, testingin natin siyang isaksak. Kung iikot ba yung wasing. So, yun, umiikot na. Tignan natin. Yun. Yun o, umiikot na. Tingnan natin kung magre-reverse. Ayaw na. Yun, mag-reverse. So, break ka talaga. Lumiloob. O yun, nagre-reverse na siya. Babalik na naman yan. Yun. Magaling ang tsamba mo. Ayun guys, okay na siya. Ganun lang kasimpleng mag-wiring ng timer ng washing o magkabit ng timer ng washing. So, ito ite-tape na lang natin. So, siguro hindi ko na maipakita sa inyo yung pagte-tape nito. So, hanggang dito lang yung video natin. Sana nakatulong sa inyo yung video na to sa mga gustong repair ng kanilang washing. Kung sira ang timer ay madali lang. So, ayan guys, hanggang dito lang yung video natin at maraming salamat sa panonood.